Kumusta mga kapatid? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang parte ng motorsiklo, ang manibela. This is the episode 9 of the Motor Rev Pinas Break-In. Alright mga kapatid, gusto ko lang pag-usapan ng update regarding on my motorcycle, to be specific, this PCX 160. Ito kamakailan is nagpa-repair tayo dito sa Moto Brothers Unlimited ng ating ball race dito sa ating PCX 160, no? So ano nga bang mga naging problema? Ano ba ang yung mga naging sintomas to the point na kailangan na siyang palitan o yung i-replace yung ball race nitong PCX 160? Ano nga ba yung ball race dito sa ating motor? Ito yung parang bearing na nakakabit dun sa ating T-post. So anong ginagawa niyan? Ito yung nag-handle ng smoothness ng ating steering dito sa ating manibela. So sa ating pagliko, the way we handle itong ating motorsiklo, kung ano yung nahawakan mo bilang rider, ito yung nag-handle ng smoothness ng iyong manibela. So sa experience ko, nagkaroon ng problem. Ang odometer ko right now is lagpas 17,000. Naramdaman ko siya around 16,500. And ang motorsiklo ko right now is magto 2 years na. Halimbawa, gusto kong kumaliwa o gusto kong mag-turn left, meron siyang certain point dun sa motorsiklo na hihinto lang siya o kaya kakabig lang siya mag-isa. To the point na parang minsan nawawalan ka ng control unless bibigyan mo pa siya ng force, pakaliwa o pakanan. So problema yan lalo na sa mga traffic dahil motorsiklo tayo, gusto nating nakakaiwas sa traffic o yung mga nagwe-wade through o yung mga lumulusot sa gitna ng traffic, kumakaliwat kanan ka ron eh. So sa experience ko, nahirapan ako, medyo nagiging stiff yung aking pagkabig ng aking manibela. So isang sign na yon. May mga PCX owners din na nakita ko na kabago-bago lang ng kanilang motor is nagkakaproblema na sa kanilang ball race. So siguro, I don't know if it's a case-to-case basis or what, pero sa akin kasi ako, maingat ako sa motor, lalo na sa mga lubak. Hindi ako dumadaan masyado, o kung dumadaan naman ako, sobrang ingat ko kasi usually yan yung nagiging cause ng ball race problem eh. Dahil sa mga lubak, isa yan sa cause o actually main cause ng ball race problem dito sa ating motorsiklo, yung mga lubak-lubak. Dahil nagkakaroon ng friction yung ating fork paakyat pa ba, tapos tinatamaan yung ating ball race. Minsan cause rin, no, konti yung grasa na nailalagay out of the manufacturer. Konti talaga. Actually, ang una ko nabalitaan na case sa ganyan is yung NMAX saka Aerox. Pero aware na ako na may mga PCX o kahit mga Honda users na nagkakaroon ng ball race problem. Check nyo lagi mga kapatid yung inyong mga motorsiklo, lalo na ito mga Honda Click and Honda PCX or Honda ADV users, yung inyong ball race. Kung napapansin niyo na parang minsan nawawalan kayo ng control sa pagkabig, malamang 100% sure ball race replacement na kailangan yan. Sobrang intensive nung paggawa at pagpalit ng ball race dito sa motorsiklong ito. Unang-una, may karamihan na kailangan tanggalin yung buong kaha. Sa case sa Moto Brothers, hindi ginawa. Talagang veterano na to si Boss Russell eh, pagdating sa pagtanggal ng fairing ng PCX 160. Pangalawa, ito yung sinabi ko sa dati kong vlog na as much as possible, wag na kayo maglagay ng riser dito, yung mga Moto Wolf handlebar riser, kasi problema yan once na nagkaroon kayo ng ball race replacement. Sobrang hirap tanggalin dahil sa kable, sobrang banat na banat. So para sa mekaniko, on their side, mahirap. Possible, yes, posible naman, pero alam ko talaga mas mahirap lalo na kapag merong Moto Wolf na handlebar riser. So anyway, ayun nga, intensive repair yung ginawa. Baklas yung harap, baklas ito, baklas yung gulong, yung fork, baklas din. I suggest na kapag papakabit kayo ng ball race is doon kayo sa trusted mechanics ninyo, kasi maselan para sa akin yung ball race replacement ng isang motorsiklo, lalo na
dito sa akin PCX 160, no? Then at the same time, nagpa front shock repack na rin tayo. Ano nga ba ang front shock repack? Yun yung pagpalit ng fork oil dun sa ating front shocks, no? So para mas maganda at mas maging swabe yung bounce nung ating front shocks or shock absorber sa harap. So yung sa akin, in my case, reasonable na dahil sa 2 taon, medyo konti na lang yung kanyang oil, tapos ang bilis na talaga ng kanyang balik, o yung travel distance niya is masyado ng malalim, to the point na tumukod na yung aking shocks dun sa aking T-post, na pwede or isa rin sa cause ng ball race problem. That's why kailangan natin mag ball race replacement. So isa na yan, dahil pag tumukod na yung inyong front shocks dun sa ating T-post, malamang madadamay na yung ball race natin. Sabi nga sa akin nung Moto Brothers, kung nagpa-repack na ako dati, hindi mangyayari or hindi masisira agad yung aking ball race. So doon pa lang dapat ginawa ko na. But anyway, pinagsabay na natin yung front shock repack at itong ball race replacement. So ngayon, anong result? So after a couple of weeks na aking paggamit, I have to say, sobrang smooth ng aking manibela. Pag liko-liko ko, pag singit-singit ko sa traffic, naging okay talaga siya. Tapos napansin ko, kapag lumiliko ako, mas meron akong control sa manibela ko. Minsan nakakapag free hands pa nga ako kahit na may top box ako. Talagang sobrang worth it yung pagpalit ng ball race para sa ating motorsiklo. By the way, ang kunin ninyong brand o sakaling palitan yung ball race ninyo, ay highly suggest yung Suntal na brand ng ball race. Isa sa pinakamatibay na brand pagdating sa ball race, no? Nirecommend sa akin yan na tropa ko, and I have to say, ang ganda ng performance itong bago natin ball race. Then pagdating sa ating front shocks, yon talaga napakalaki na improvement. Yung mga maliliit na lubak sa harap, tinutunaw lang. Tsaka yung balik o yung distance niya, hindi na ganun kalalim. So ibig sabihin, wala na siyang tukod. Para sa akin, siguro okay na rin na pinagsabay ko silang dalawa, yung shock repack at saka yung ball race replacement. All goods na talaga siya ngayon. Actually, isa na yan para sa akin na basic maintenance ng ating motorsiklo. So if ever na nararamdaman mo na medyo lumalambot na masyado yung iyong front shocks, please, parepak ka na. Lalo na yung mga NMAX and Aerox users, alam niyo yan. Madalas ang NMAX and Aerox na tumukod dahil konti nga lang yung fork oil na nilalagay ng manufacturer, 'di ba? So yung mga iba nagpaparepak talaga to the point na yun, tumutukod. Naramdam ko yan nung nag-review ako ng Aerox tsaka yung NMAX nung aking kamag-anak. So I hope mga kapatid, meron kayo natutunan for today's vlog dito sa ating Motor Pinas Break-In episode 9. And if same kayo ng nararamdaman sa manibela katulad nung akin dati, I highly suggest either pa-check nyo na yan o kaya papalitan nyo na ang inyong ball race. So alright mga kapatid, then again, if you enjoyed watching this video, please like, share, and comment down below. At kung bago ka sa akin channel, subscribe ka na rin kapatid and hit that notification bell icon para palagi ka updated sa aking upcoming videos. Hanggang dito na lang, ride safe.